Episode 1 ng business proposal nagsisimula sa mainit na pagdating ng bagong president ng E-Food sa airport. Si Kang Tae-moo ay nagtatrabaho overseas para sa kumpanya ng kanyang lolo, pero bumalik sa Korea para mag-take over bilang president. Si Tae-moo ay dapat magbigay ng inaugural address sa mga empleyado ng kumpanya. Pero sa halip, ipinadala niya ang kanyang chief secretary na si Cha Sung-hoon. Ito ay ikinagalit ng kanyang lolo na si Chairman Kang Dagu. Ang A-food researcher na si Shin Hari ay natatawa sa absence ni Tae-moo sa meeting. Birthday niya rin at nakatanggap siya ng message mula sa kanyang crush na si Lee Min-woo na nag-aaya sa kanya na magkita sa restaurant nito mamayang gabi. Pinilit siya ng best friend niyang si Jin Young-seo na magtapat si Min-woo sa kanya. Pero nadurog ang kanyang pag-asa nang regaluhan siya ni Min-woo ng concert tickets at sabihing maaari siyang magsama ng ibang lalaki. Pumunta si Daguo sa bahay ng kanyang apo upang ipaalam ang isang special project para sa kanya. Gusto niyang makitang may asawa na si Tae-moo, kaya nag-arrange siya ng 20 blind dates para sa kanya kasama ang mga babae mula sa elite business world. Agad na tinanggihan ni Tae-moo ang ideya. Ngunit napapayag siya ni Daguo sa pamamagitan ng pagpapanggap na maisakit at pagsang-ayon sa kagustuhan ni Tae-moo na tanggalin si Amy Spark na empleyado ng kumpanya. Kinagabihan, sa restaurant ng kanyang pamilya, nagkaroon ng alitan si Hari at ang may-ari ng katabing tindahan. Aksidente niyang nasaktan ito at nasira ang sign ng tindahan. Ngayon, kailangan niyang maglabas ng malaking halaga para bayaran ang mga pinsala. Kinabukasan, kumain si Hari ng tanghalian kasama si Young-seo. Malungkot ang kanyang kaibigan dahil pinipilit siyang sumama sa isa pang blind date ng kanyang ama at hindi pa niya alam kung sino ang itatalaga sa kanya ngayon. Pinilit niya si Hari na pumunta sa date para sa kanya at takutin ang bagong suitor. Nagawa na nila ito dati, pero sa pagkakataong ito, babayaran siya ni Young-seo kaya nagbihis si Hari para magkape kasama ang blind date. Laking gulat niya nang malaman na ang kadate niya ay walang iba kundi ang president ng kanyang sariling kumpanya. Ginawa niya ang lahat para takutin ito, pero tila wala itong pakialam. Gayunpaman, sigurado siyang sapat na ang ginawa niyang pagtanggi sa pagtatapos ng date. Sinabi niya kay Young-seo ang kanyang tagumpay at nag-celebrate sila sa karaoke. Pero iba ang plano ni Tae-moo. Para makaiwas sa 20 pang ibang blind dates, nagdesisyon siyang pakasalan si Young-seo. Nang malaman ito ni Young-seo, pinakiusapan niya si Hari na ayusin ang gulong ito. Kinabukasan, nagkita sina Hari, Tae-moo at Daguo sa E-food. Palagi niyang itinatago ang kanyang mukha sa kanila, pero nahuli ni Tae-moo ang kanyang at nalaman ang kanyang pangalan. Hindi niya napansin na siya ang babaeng nag-post bilang Young-seo, pero nakilala niya. Ang pangalan, si Hari ang empleyadong responsable para sa bucket list fish, isang proposal na talagang humanga siya. Makalipas ang ilang sandali, nagkita sina Sung-hoon at Young-seo sa supermarket. Hindi nila nalaman ang identidad ng isa't isa, pero nagkaroon sila ng isang sandali ng koneksyon. Pumayag si Hari na sumama sa isang huling date sa ngalan ni Young-seo. Sinabi niya kay Tae-moo na hindi niya siya papakasalan. Paano siya magpapakasal sa isang taong hindi niya kilala? Iminungkahi ni Tae-moo na mag-date sila ng 0 beses para makilala nila ang isa't isa bago siya magdesisyon. Patuloy siyang tumanggi habang papalayo na siya. Muntik na siyang mabangga ng kanyang crush na si Min-woo. Nagpanik siya, hindi siya maaaring makita nito na nakadamit bilang isang socialite. Nagtapos ang episode sa pagsakay ni Hari sa pinakamalapit na kotse at pagharap sa lalaking kakareject lang niya, si Tae-moo.